ito po ay constitutional duty ng Congress na dinggin po itong kasong ito, itong impeachment complaint. At pagka ito po ay na-refer sa Committee on Justice, pwede na pong magsubpina ng mga dokumento from the Anti-Money Laundering Council. Ano? In connection with the attachments dito sa sa complaint para ma-validate po yung mga allegation. And pag nakita po ng mga congressmen na kumpirmado yung aming mga allegation, ay palagay ko ay susuportahan po nila itong complaint po na ito. Sa tingin nyo, Senator, wala po magiging epekto yung naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na wag nang i-entertain itong idea na magkaroon ng impeachment dahil hindi naman makakatulong sa ating bansa? Opo, may epekto po yon nung wala pa nagpa-file. Kaso hindi naman po parte ng majority yung nag-file, kaya hindi po niya kontrolado yon. So, since nandiyan na po yan, obligado pong tignan ng mababang kapulungan yung impeachment complaint. At doon na po, syempre, magbibuild yung sentimiento about it. And therefore, may mga bagong decisions na gagawin sila ukol sa mga developments po na ito. Ano sa tingin mo, Senator, yung yung pinakamabigat na kasong kinakaharap ni Vice President Sara pagdating po dun sa complaint na final niyo po laban sa kanya? Tatlo po yung nakikita natin na talagang pabigat in terms of political impact and legal impact. Yung una, yung 600 million na confidential and intelligence funds na talagang maliwanag po yung pagkakabulsa nito. Yung Mary Grace Piatos po, yan po ay tatatak sa isipan ng mamamayan. Yung pangalawa po, yung sa pag-threat sa presidente, speaker at kay First Lady. Ito po talagang pasok po ito sa anti-terror law, no? Kasi biruin nyo, sinabi niya, nagkontrata siya, nagplano siya na papatay itong mga powerful personalities na ito, no? Tapos ganito po 'yan. Yung pangatlo, sa akin pong pananaw, pinakamabigat, yung pagtanggap ni Sara Duterte ng pera mula sa drug lord, no? Na ito po ay in-expose ko doon sa huling Quadcom hearing at ito po ay lalabas doon po pagka nakuha na po itong mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council. And of course, this will take time, no? Senator, may mga nagsasabi po sa mga kongresista at sa ilang mga politiko na baka maapektuhan na raw kasi yung magaganap na election sa 2025. Hindi kaya parang gahol na sa oras yung magiging takbo? Hindi pa naman po kasi kung ang magiging basihan natin yung impeachment trial ni late Chief Justice Corona, yun po ay na-file ng December 12 okay. no, sa Kongreso. Tapos naiakyat po yan sa Senado ng December 13, December 14 po. Naging impeachment court ang Senado. Tapos nagsimula po yung hearing po noon, middle of January, tapos natapos din po ng Mayo. Ang impeachment court po kasi, meron niyang ibang schedule bukod sa regular session ng mga senador. Kaya po yung sinasabi nilang merong break ang Senado sa kampanya, ay yun po yung sa regular na session. Pero pwede po nilang ituloy-tuloy yan habang nagkakampanya. Yung mga kandidato naman po, pwede silang mag-monitor niyan online, pwedeng umattend sila, so diskarte po nila. Pero hindi pwedeng ipagpaliban po itong constitutional duty na ito because of that. Okay, refresh nyo lang po yung memory ng mga kababayan natin. Ano po ba mangyayari kapag, let's say for example, nahatulan si Vice President Sara Duterte na siya po ay may impeach? Ano po ang kaakibat na parusa po dito? Ang
ang primary objective po ng impeachment court, pagka nag-convict po, removal from office. Tapos po, dedesisyonan po ng impeachment court ng mga senador kung magpapataw pa ng additional penalty na disqualification to hold public office, perpetually. So yun po, hindi yun automatic, kailangan po nilang desisyonan yon. Ngayon, at any point during the impeachment trial, kung magdesisyon si Sara Duterte na mag-resign na lang, ay hihinto na po yung impeachment trial at hindi na siya automatic na ho kasi removal from office, which is equivalent pag nag-resign na siya sa pwesto. So wala pong kaakibat na parusang kulong kapag nahatulan? Wala po. Pero pwede kasi siyang concurrently ay humarap sa ilang mga kasong kriminal habang nililitis po itong impeachment trial. Pero kasi yung position niya na Vice President, po siya spare tire siya. Anything that happens to the President, pwede pa rin siyang maging presidente, kahit nililitis siya ng local courts, ng domestic courts. Pero pag wala na siya sa pwesto bilang Vice President, kahit mabagal ang pag-usad ng criminal courts, wala nang threat na mag-a-assume ito as President anytime. Kanina, lumabas po yung balita na wala talagang record ang PSA na may nag-i-exist na Mary Grace Piatos. Gaano po kalaki itong impact nitong evidence na ito dito po sa kaso? Yan po. For sure, isa yan sa mga gagamitin na ebidensya. Ito po kasi impeachment trial, this is a political exercise, Kasi nga ang punishment po nito ay removal from office lang, walang pagkakakulong. Kaya ito po ay itong mga ebidensyang ito, yung mga lalabas sa trial, ito ay kumaga battle for the hearts and minds of the people. We would need to convince the public and therefore the representatives of the people, itong mga senador, na hindi nakarapat-dapat maging Vice President itong si Sara Duterte. So yung presenta po, nakita nyo, 24 articles, yung final na complaint. Ito po ay para pakita sa taong bayan na hindi lang ito one-off o minsan na pagkakamali. Kung hindi, may history siya ng mga ganito, Pangungurakot, tapos yung betrayal of public trust, bribery pa yon, tapos itong pagme-meltdown niya. Itong pagme-meltdown niya, hindi lang ito parang, para nagkaroon siya ng, alam niya, yung temper tantrum. Hindi ho, talagang nakita nyo, nagwawala ito. Imagine if she is the president right now at ganun siya ng meltdown na ganun. Marami hong baka magsimula ito ng gera kung saan-saan just because nagkaroon siya ng mga lucid interval.